Okay. So, ito yung aming malapit ng mga anak. So, may sinyalis na siya. Meron na siyang fluid na lumalabas to sa puwerta niya. Yung due date nito is ika 150 days ng kambing na to is December 2. So, possible din siya mga anak sa ika 145 days. Kagaya nung isa naming inahing kambing. So, nanganak siya, dalawang babae, dueling, no? Good, no? Ang kaganda, quality yung mga anak niya. So, ito, parehas sila ng barako na kumusta, no? Galing doon kay, yung barako niya ay galing kay Rikitan. So, ang owner ngayon nun ay si Melvin Aitona. So, ayun, quality talaga yung mga anak na nailabas. So hopefully dito makakuha din kami ng magagandang supling nila, no? So ayan, no? Ang laki-laki niya. Okay. Okay. So sana ayan maging okay ang lahat, no, sa kanyang panganak. Okay, alright. Ayan, may nakasilip pala dito. Ayan, ayan. Ayan, may nakasilip si Bruno. Okay, ito yung aming bagong bisiro na pinanganak, no? Ayan, ito yung napaka-cute. Oh, ayan. Oh, maganda yung kulay niya. So, red head, no? So, maganda yung pangatawan, no? Yan, o. Malaki yung ulo. Ito mas malaki ulo. Pero yung isa niya, yung kapatid niya, ito. Yeah, pakita ko sa inyo. Yung kapatid niya, mas malaki yung ulo nito nasa left. Pero itong sa right, mas mahaba naman yung katawan niya. Mas malaki naman siya. So, dueling. Yan, parehong babae. Dueling. Mga ka-farmer, nakakatuwa talaga ang mag-alaga ng mga kambing. So gaya nitong mga bisirong ito na napaka-cute. At pagmasdan ninyo, ayan. So yung mga napapalabas namin ngayon ay talaga na napaka-quality naman. At hindi na siya nagbababa ang kanyang mga timbang, no? Yung mga upgraded namin is maabot na sila ng mga 60 to 70 kilos yung upgraded namin. So yung iba naman, wino-workout pa namin. So nasa 50 to 60 kilos pa lang yung mga napapaabot namin. So at the same time, no, na-enjoy naman natin yung pag-aalaga. As long as, yun nga, sabi ko nga, pag may alaga tayong hayop, dapat magtanim din tayo ng pang-support sa kanila. Nang sa gayon ay hindi tayo umaasa sa commercial feeds, no? Para mas okay yung ating kitaan. So dito mga farmer, nire-range namin din yung aming mga bisiro. Yan, so pinainitan na rin din sa umaga. So ito bago namin i-range naman sa labas, kapag sila ay naka-isang buwang edad na. So pag mga 1 week yan, ilalabas lang namin para lang mainitan sa range, no, na nakakapuno sila, para hindi sila kayang basta anayin na lang ng ibang kambing o kaya ng mga aso na maaring maging sanhi na pagkamatay nila. So limitan na mga nagiging pangyayari dito is dahil sa malaro sila o may mga asong nagkaka-interest na sila paglaruan, no? At yung iba talagang kung hindi pa ninyo awatin, talagang papatayin. Kumbaga, may mga aso dito nangangain din ng kambing. So, kaya bantay na bantay talaga kami dito. So, kaya dapat ito ay pag pinaalpasan namin is mga isang buwan na para kaya na nilang tumakbo talaga, no, ng mas mabilis, no, sa mga posibleng mga kagaya ng aso. So, ang inahin naman nito, so mapapansin nyo, ayan, napakalaki naman ang aming inahin. So ayan, no, at masipag siyang magpa-dead din sa kanyang anak. At napakalakas din kumain kasi din ng inahin nito, napakatakaw. So dito mga ka-farmer, no,
talagang the best, no, na meron ka rin talagang sariling alaga. Umaga, nakaka ano ng loob, no, at nakaka-relax. Hello. Ito si Bruno. Yeah. So si Bruno mas mabigat na ngayon. Baga mas mahirap siyang hilahin. Kasi, bumigat yata siya ng nito. Nadagdagan yung weight niya. So, lakas kasi kumain. So, tingnan niyo yung katawan niya. Tingnan niyo maglado, parang gegewang-gewang. Kasi yung katawan, yung structure ni Bruno, mahaba yung katawan niya. Yan. Tapos yung leg niya, masilan eh. Noodles, chips, we also have pepperoni and many more. For beverages, we have water, ice, coffee, hot chocolate, tea, water, orange juice, soda, and many more. As a reminder, please be mindful that the cars are passing through the aisle. Thank you. Okay, next time, no, share naman natin yung ating travel experience, no, going to ibang lugar. So yung pinuntahan natin gaya ng Taiwan. Yan. So nag-Taiwan ako, no, para lang kumbaga kahit pa paano makapag-chillax tayo, no. So ayun, at ganoon din, no, para naman na may matutunan din tayong ibang bagay, no, sa pagta-travel, kung ano ba yung mundo nila dito sa so ano yung experience, no, sa ibang bansa. So ayan, no, nagpapalit din kami dyan ng ng currency, no, para naman makabili tayo sa 7-Eleven. Yan.
Layo naman ng 7-Eleven. So, ayun, hanggang sa muli na mga ka-farmer. Ito nga pala ang Righteous Backyard.